come again the fire of God. Sa mga napupuhaw ay muling makakainom. Sa mga nagugutom ay muling makakain. Itong araw na ito ay special day. Especially sa mga kabataan nandito. Ito'y araw ninyo. Araw na kung saan tanggapin ang nais ng Diyos na tanggapin ninyo kapangyarihan. Kapangyarihan sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Kapangyarihan sa kaligtasan ng inyong pamilya. Kaligtasan na kung saan nasa pinaka-heartbeat ng Panginoong Jesus. Ngunit kailangan niya ng apoy ng Espiritu Santo. Because without the power of the Holy Spirit, you are nothing. At ang nakatayo sa inyong harapan ay anak ng revival sa loob ng 20 taon na kasama kong lingkod ng Diyos bilang keyboardist at nasaksihan ko ang pagkilos, ang apoy na ibinababa ng Panginoon sa bansang Pilipinas. At nag-raise up si Lord ng mga kabataan filled with the power of the Holy Ghost. And let us welcome again the power of God, the fire from heaven, the God of Elijah. Oh, consume me with your fire. Consume me with your fire. Consume me. Lord, narito ang iyong mga anak. Hindi sayang ang oras na ito. Hindi sayang, Panginoon, ang magbibigay na ng oras. Sa mga nagugutom ay tatanggap. At hindi nila pagsisisihan ang kanilang tatanggapin. Consume me with your fire. Let the fire of the Lord be upon us. Pray to the Lord and may the Lord God consume you with His fire of God's love. Romans chapter 5 verse 5. Ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang pag-ibig ng Panginoon nagbuwi ng maraming kaluluwa. Lord, your love. Ang pag-ibig mo nag-aamoy. Pinagay mo ang buhay mo sa krus. Nag-aamoy ang magmamahal mo sa mga tao. Ang pag-ibig na ito, Lord, ang mga kasas sa puso ng mga Pilipino. Ang pag-ibig na ito'y mag-uwi sa mga lost soul. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang nag-uwi sa amin. Holy. Come on. Let us welcome the revivalist, which is the Holy Spirit, the power of God, the Holy Spirit. Hallelujah! Ushaparada satarare. Ipatosuto dasiyaradabo. Lupotodorari. Lakakosatarabo. Open your spirit. Open your spirit. Consume me with your fire. Prepare the way of the Lord. Jesus is coming soon with the power of the Holy Ghost. With the power of the Holy Ghost. Jesus is coming soon. Preach, 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 preach the gospel. Ang mga nanghihina yung ibabawan. Ang mga natulungay tayo yung palalakasin. Ang mga kasalanang bitbit namin sa oras na ito ay yung papawin. Ibabalik mo ang nawalang sigla. Ibabalik mo ang nawalang tahid. Ibabalik mo ang nawalang kapangyarihan ng church. Hallelujah! The purpose of the baptism of the Holy Spirit. Remember
the light in me, the fire burning inside of me, breath of heaven, breathing life in me. Oh Holy Spirit, you are the light. You are the light in me, the fire burning inside. Tayo po'y makaupo na po sa oras na ito. Lahat ng buhay na anak ng Diyos na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo ay pumalakpak na malakas. Hindi patay ang ating Panginoon. Siya at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Amen. Nagdaan lang ng linggo ang Resurrection Day. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay tanda na hindi niya tapos ang kanyang misyon sa lupa. Tuloy-tuloy ang kanyang misyon to heal the brokenhearted, to set the captives free, to give sight to the blind, and preaching the good news to the poor. Amen! At nung siya umakyat, nagbilin siya sa kanyang mga alagad. Go and preach! Go and make disciples of all nations. Pero sinabi niya, bago kayo humayo, hintayin ninyo ang pagdating ng kapangyarihan ng Espiritu Santo bago kayo humayo. Pagkasabi, bago humayo, hintayin ninyo ang Espiritu Santo. Hindi sinabing bago kayo humayo, magkaroon muna kayo ng PhD, magkaroon muna kayo ng certificate, magkaroon muna kayo ng mga karanasan. Sinabi niya, Espiritu Santo. Espiritu Santo. So meaning mga kabataan, wala ka mang certificate na bitbit sa pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Basta sasayo ang Holy Spirit, magugulat ang maraming buhay ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Maraming sasampalataya, magsisisi sa ng mga kasalanan because of the power of the Holy Ghost. Amen. Sino ba itong taong ito nagpipreach sa inyong harapan? Pakita po natin ang picture po natin. Isang rakista, isang metal, kahiya-hiya ang buhay. Bago nagkaroon ng boldness ng tapang sa pangangaral, sapagkat naranasan ko, ako'y isang dating rakistang namumuhay sa kadiliman. Isang kabataan na kung saan patahon ng buhay, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kung dumating man yung panahon na nangangaral ako sa inyong harapan, dahil meron akong naranasan, buhay ang Diyos na mga born again! Hallelujah! Next picture po natin, naka-dreadlocks po ako niyan. Number 2. Nakatunnel po tayo. Ang laki po ng butas ng aking tenga. Kaya sa mga emo, metal, rocker na nanditong kabataan, patungo pa lang kayo sa aking sinimulan. Umalis na kayo dyan. Walang patutunguhan ng buhay dyan. At ang araw na ito ay napaka-special sapagkat pupunta ka mamaya sa altar call sa harapan sapagkat gagawin ng Diyos, gagawin kanyang bagong nilalang. Mawawala na ang dati mong pagkataong katulad niyan. At magugulat ang maramit, magugulantang ang lahat na ang Diyos na si Jesucristo nagbigay ng buhay sa cross. Tuloy-tuloy ang pagkilos sa pagbabagong buhay ng mga taong nagbibigay ng buhay sa Kanya. Sapagkat the best testimony sa buhay ng tao is transformation. Amen. Transformation. Ang pinakadakilang patotoo na si Jesus ay buhay sapagkat may nagbagong buhay. Next picture po natin. Ayan, mukha akong si Sunshine. Kilala niyo po si Sunshine ng F4. Kapag ako po ay nasa bus, nag-hi po sa akin yung mga lalaki. Hallelujah. Mukhang babae. Next picture po natin. Ayan. Kailan po yan mga picture na yan? Yan po ay 22 years ago. 22 years ago, 17
years old, ganyan na pumorma. I mean, 22 years ago, 17 years old, ganyan na po pumorma. Pupunta ka pa dyan? Iniwan na po namin yan ng mga lingkod ng Diyos ng ganyang buhay. Pakisabi sa mga kabataan, panahon na ng iyong pagbabago. Kalabitin mo, harapin mo siya. Kabataan nandito, nasa kanan, panahon na ng inyong pagbabago. Mga nandito, panahon na ng iyong pagbabago. Panahon na ng iyong pagbabago. Panahon na ng iyong pagbabago. At matutuwa ang ating mga magulang. Kapag nakita nila pa ang buhay natin. Mawawala ng luha sa kanilang mga mata, sa kanilang kakaiyak para lang mas transform ang buhay natin. Magiging kagaanan na tayo sa ating pamilya, sa iyong ina at ama na nagmamahal sa iyo ng lubusan. Sa inyong tita at tito na mas alagi na nanalangin. O mga kapatid na born again na, ay sama ka lang sa church. Ito po, last picture po na. Ay, amen. Pangalawa pa po. Yung katabi ko na po na yan, isa akong best friend. Isa kong kaibigan. Isang kaibigang naglaas ng loob upang imbitahan ako sa church 22 years ago. My best friend, Joey, founder ng gang. Presidente ng gang. Bagamat siya'y gangster, ako'y rakista. Pero close kami. Nagmatapang siya. Niyaya niya ako. 22 years ago pa di. May gagawin ka ba? Sabi ko, meron. Mag-iinuman kami nila Jepoy kasi birthday niya. Pwede ba? Sama ka sa akin sa linggo. Nagpantig-anteg ako. Nag-init anteg ako. Gusto ko siya sipain. Pagdating sa simbahan, sa church, masusunog ako dyan. Eh, nakatwira ng mga kabataan. Masusunog ako dyan. Wala kang respeto sa karakista ko. Bitan ako. Sabi niya, sige na. Pa-birthday mo na sa akin yan. Dahil best friend ko, pa-birthday niya, ang hiningi niya, hindi alak. Ang hiningi niya sa akin, mag-church ako. Sabi ko, wala akong damit. Nagdahilan ako tayo ng mga ini-invite. Puro dahilan tayo, tama. Puro dahilan. Ang dami mong dahilan. Isa ako doon. Wala akong damit, wala akong susutin kasi puro nga black ang suot ko po nung panahon na yun. Ako na bahala sa iyo. Wala akong magawa. Sige, pinahiram niya po ako ng damit na puti. Nagsuot din ng pantalon. Nung panahon po ngayon, meron po kami church service na jeep. Ako yung sumakay po doon, nagtago po ako kasi kilala po ako sa lugar po namin. Ina-idol po ako sa lugar namin bilang rakista. Idol ang tawag nila po sa akin. Dahil champion din po ako ng Counter-Strike. Si mga gamer dito, taas ang kamay. Papunta pa lang kayo doon sa pagiging champion, dinaanan ko na po yan. Amen? Alam ko buhay ninyo mga kabataan. Palakupit yung mga yan. Wala akong kausap. Amen? Palamura yung mga yan. Amen? Trastokan dyan. Hello! Paalam ninyo. Amen? Isang patotoo, nagpapatotoo sa inyo yun ang buhay. Then ako po yung umatay na sa church. At merong isang pastor. Pastor ng lola ko at ng lolo ko. Liman Paggan, sa Pusong Ruti. 22 years ago, siya na po naging pastor ko. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ino-honor ko pong lingkod ng Diyos. Dahil kung wala pong lingkod ng Diyos, hindi po ako makakarating kung sino ako ngayon nang ipi-preach ng Ebanghelyo ng Panginoon at nangangaral sa mga churches, sa katulad nito at sa kalsada at sa church na hinahawakan ko, dalawang church po. General Trias at Pukimus. Salamat sa lingkod ng Diyos. Salamat po. Pastor Lord. Pastor Lord. Sino tatanggap dyan?
Kung walang pag-ibig ang lingkod ng Panginoon, ang bitbit ng pag-ibig ng Ama ng Panginoong Kristo, hindi niya tatanggapin ang ganyang buhay na pumasok sa church. Pero wala akong narinig na pangungusga sa Kanya. Pag-ibig ng Diyos na nadama ko sa lingkod ng Diyos. At itong pag-ibig na ito na aking nadama, ang siya din namang pinapadama sa iba para mawin. Sapagkat ang pag-ibig lamang ng Panginoon ang makapag-win sa mga tulad niyan. Walang iba kundi love ni Lord. No condemnation, no judgment. Acceptance, pag-ibig. At ako na po yung nakonsensya sa ginagawa kong pagiging isang rakista na kahit ako'y nagsisipa. Ako pinagpagupit na. Pero bago pagpagupit, ganito po yung buhok ko, pinakalas. 17 years old. 2005. 2006, binigay ko buhay ko kay Lord. 2007, naging pastor ako. 19 years old. 19 years old! Pinakabatang pastor na sinugo ng lingkod ng Panginoon sa Bicol. Walang ibang bit-bit na certificate. Inusgahan ako ng mga kongregasyon. Nang nakita nila ang magiging pastor nila isang bata, 19. Anong ibibigay sa atin yan? Sabi nila. Nung nakita nila ako, sabi nila, nagpatutuo sila. Hindi na kami aalin sa church. Dahil yan yung magiging pastor. Pinalitan ko po isang kapitan ng barko. Malaki ang church na hinawaan ko. Isang pinakamalaking church sa bayan ng Paranaque. Sa Bicol. Ang bitbit ko ng pag-ibig ko sa Panginoon. Ang encounter ko kay Jesus. Ang pumuskusan ng Espiritu Santo. At ako'y tumayo first Sunday. And nung ako'y tumayo, baptize sila ng Holy Spirit! Simula noon, tumagal ako ng 6 na taon. They acknowledge me na ako'y lingkod ng Lord na sinugo sa kanila nung na-encounter nila ng Espiritu Santo. Ang anointing ng Diyos. Bakit ako basta ba't ako umiiyak? Pinalaki kami ni Apostle. 20 years, ako na, lumipas nung ako naging pastor. 2 dekada na po akong lingkod ng Panginoon. Pinalaki kami. Nakatulad ng isang bata. Ako'y meron ng anak. Pag nagising yung anak ko at wala yung presensya ng kanyang tatay, ako, at yung nanay niya, umiiyak. Dahil sa uhaw at kagustuhan na laging kapiling ang magulang. Amen. Ngayon, introduction pa lamang po yun. Pero bibilisan po natin dahil sa pagdapo ang Panginoon upang ma-empower ang mga kabataan na narito. Kaya dahil nyo sarili nyo kabataan, huwag ninyo sayangin ang panalangin ng inyong mga pastor, ang mga luha ng inyong mga pastor. Huwag nyo sayangin ang imbitasyon sa inyo. Ang araw na ito ay special para sa inyo. Pinanganak kayo ng nanay ninyo, hindi para mapariwara. Pinanganak kayo. Pinangarap sila sa inyo. At ito yung panahon, sagot sa panalangin nila. Na marinig mo ang katotohanan, tinatawag ka ng Diyos upang maging solusyon sa henerasyong ito. Ikaw ay problem solver sa iyong pamilya. Ngunit kailangan mong makita at malaman at anong sangkap ang kinakailangan mo na kinakailangan tanggapin. Sa verse na ito, sa buhay ni David, First Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or height, for I have rejected him. The Lord does not see things the way you see them.
People judge by outward appearance. But praise be to God, but the Lord looks at the heart. Mag-rejoice ang mga kabataan, taas ang kamay. Nakatingin siya sa puso mo, hindi sa outward appearance mo. Nung sinabi ko, Lord, yung arabat dapat maging lingkod mo, ako yung rakis na may butas sa tenga ko. Hinuhusgan ako ng tao. Nakahikaw ako dito, nakahikaw. Ano ihaharap ko sa kanila? Kung ako'y magiging pastor, sinabi ng Panginoon, hayaan mo. Oo, nakatingin ang mga tao sa panlabas na anyo. Pero huwag ka mag-alala, ako nakatingin ako sa puso mo. Yung tao na yon, ang meron lang yung tao na yon na nasa picture na yung puso, na may nakita ang Panginoon sa puso mo, na magmamahal sa Kanya. May nakita si Lord sa puso mo, kabataan nandito. Hindi dahil sa outward appearance mo, hindi dahil sa pinag-aralan mo, hindi dahil sa taas ng natapos mo, hindi dahil sa kulay mo, o sa baba ng natapos mo, hindi kung ano ang meron ka ngayon. Nakatingin ng Panginoon kung bakit ka i-anoint ni Lord. Bakit ka pupuspusin ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan nang dahil sa puso mo. Yung puso mo na yan ang kinakailangang ingatan mo. Dahil dyan nakasalalay ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Sa puso na yan na kung saan inutos niya sa lahat ng tao. The greatest commandments of all commandments, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At ito'y nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling dito. Alam niya na may mga potensyal ang mga taga-Mindorong nagmahal ng lubusan sa Panginoong Jesucristo. Alam niya na may mga David sa lugar na ito na i-anoint niya upang labanan ang mga Goliath ng iyong pamilya, Goliath ng inyong bayan. Kahit kabataan ka, minamaliit ka, ang tingin sa iyo'y bata lamang, huwag silang magbata-bata sa mga taong pinuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon. Dahil sa pangalan ni Jesus, kaya silang magpalayas ng demonyo. Sa pangalan ni Jesus, kaya silang magpagaling ng may sakit. Sa pangalan ni Jesucristo. Hallelujah! Amen! Meron po ba ako kausap po ito? Sa puso, nakatingin ng Panginoon. Inanoy siya ni Samuel. May nakita kay David na kahit bata, may potensyal na mahal to sa akin. Pupuntahan ko siya. Magsusugo ako ng lingkod ko ng propeta kong pangalan ay Samuel. Muling babalik ang revival of worship sapagkat may nakita akong mga kabataan sa lugar na ito na magmamahal ng lubos sa akin. Babalik ang revival at ito ngayon nakabalik sapagkat hindi pa ako tapos sa kanila. May mga giant na papatayin nila, wawasakin nila, i-remove ang mga sumpa sa kanilang pamilya. Ang nambuli sa pamilya mo, nakahirapan na ikaw ngayong kabataan ang iaangat at gagamitin ng Lord to destroy the poverty in your life. Lahat ng curse na kinakaharap ng iyong magulang at mahal sa buhay, ikaw ay pinipili upang humarap sapagkat may mga problemang hindi kayang mapagtagumpayan ng magulang. Tangi ikaw ang nakapagsosolve. Amen. Sa pamagitan ng anointing ng Panginoon, may mga generational curses sa loob ng tahanan, pero pinuputol sa pamagitan ng mga David sa loob ng tahanan. Ikaw na yung kabataan. Amen. Pangalawa, puso. Number 1. Second, nung siya pinag-pray ni Samuel, natanggap niya ang Espiritu. At itong Espiritong ito, nagkaroon siya ng karanasan ngayon sa pakikipaglaban. Pakikipaglaban sa mga leon at oso. Na kahit malalakas,
kanyang napapatay, na pagtatanggol niya ang mga tupang iilang tupa na pinagkaloob sa kanya ng kanyang ama na si Jesse. Because sa tingin nyo, mapapatay niya ang leon at oso without the anointing, without the Spirit of the Lord na tanggap niya sa buhay ni Samuel. Mga kabataan, huwag kayong matakot na magpapapray sa mga lingkod ng Panginoon. Ang anointing, kung meron man akong anointing sa pulpitong ito, dahil yon sa panalangin ng lingkod ng Diyos sa buhay ko. Amen. Dahil kay Samuel, pagka-pray ni Samuel, natanggap ni David ang Espiritu, ang kapangyarihan upang wasakin ang lahat ng mga kalaban. Tinray na siya. Then pagkatapos si Goliath na. And after that, yun na ang promotion because of the anointing. Ipopromote ka, kabataan ng may promotion sa'yo. Ang promotion mo ay nakadepende sa mga tatalunin mo. Ang good news rito, magwawagi ka sa laban na to. Pakisabi sa'yo na David, magwawagi ka sa laban na to. Dahil kasama mo ang Diyos. Pangalawa, yung pahid, anointing. Kailangan mo ng anointing. Isang kabataan, una puso. Pangalawa, anointing. Madalas ito'y nakukuha sa mga panalangin ng mga lingkod ng Diyos. Amen. Huwag niyong basta-bastahin ang prayer ng mga lingkod ng Panginoon sa inyo. Dahil hindi niyo alam, maging si Ananias, ang pinag-pray niya lang naman ay si Apostle Paul. Bagamat hindi masyadong kilala si Ananias, pero ang pinag-pray niya ay great apostle. Hindi mo alam na parang kami na lang yung mga Ananias sa panahon ngayon, ipag-pray kayo. Upang lumabas ang mga apostol, ang mga bagong propeta, ang mga bagong evangelista, bagong mga pastor sa mga panahon ngayon. Remember this, kahit anong prayer ni David, ang principle pa rin, kinakailangan niya si Samuel para siya ay magkaroon ng lakas, ng anointing. Kahit anong prayer ni Paul, alisin mo ang kaliskis, Ama, sa aking mga mata, hindi ako makakita. Meron pa rin siyang gagamitin para matanggal ang kaliskis. Ang mga kaliskis ng mga kabataan, kaliskis ng inyong nakaraan, kaliskis ng pagkabulag sa laman, kaliskis na kung saan ng kamunduhan, gusto ni Lord alisin na sa iyo mamaya. Upang makita mo, ang makikita mo na beauty, ang makikita mo na kamanghamanghang mga gawa ng Diyos, hindi na mga negatibong bagay. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Pangatlo, ito na. Natanggap mo na ang puso. Natanggap mo na ang anointing sapagkat ilang beses na nagkaroon ng revival of worship sa place na ito. O maging mas ibang lugar sa Mindoro. Ito na ang problema. Number one, di ba puso? At tinitignan ng Diyos, yan din ang kukunin ng kaaway para bumagsak ang kabataan. Sa anong paraan? David, nakakita siya ng Batseba. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hey, David, nakakita siya ng Batseba. At ang puso ni David na nagmamahal sa Diyos, na-divert ang heart. Napunta sa isang babaeng naliligo na kanyang nakita na naging crush niya sa umpisa. Dahil napatay siya doon sa babae na yun kay Batseba. Alam niyo ba ang meaning ng Batseba? Batsheba. Batsheba, David! May asawa yung David! Sa dami-dami ng babae, David, Batseba. Sa dami-dami, bakit unbeliever pa? Bakit anak pa ni Baal? Sa dami-dami ng mga anointed sa loob ng church, bakit sa labas ka pa nakakita? At doon mo ibinigay ang puso mo
At nung binigay mo ang puso mo, ayun na, naranasan na David ang panghihina. Panghihina na sinasabi ng Biblia. Makinig ang may pandinig. Isaiah 40 verse 29-31, kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Nanghihina, nanlulupaypay. Bakit ka nanlupaypay? Grabe kasi yung pagkakrush mo doon sa gitarista. Sobra talaga. Kaso iba ang gusto niya. Nag-aapoy ka pa naman bilang worship leader. Nang dahil lang sa crush na hindi mo pinansin, hindi ka pinansin ng crush mo, ayaw mo nang tumayo. Hello? Hello po ba ang kausap ko dito? Grabe ang pag-ibig mo sa Diyos. I have seen, Maya, sa mga ilang taon namin paglilingkod, maraming anointed worshiper, anointed instrumentalist. 20 years na akong kasama sa revival of worship. Pinabagsak ng almost 80-90% ng mga youth is about relationship. Bakit mo babaliwalain ang subject na to? Pag binaliwala mong subject na kahit isang subject sa school, kung English mahina ka, binaliwala mo, back subject ka dyan. Kinakailangan mo palakasin yan para lumakas ka. Anong ibig ko sabihin? Sa dami-dami ng pwede mong palakasin. Bakit hindi mo palakasin ang about relationship mo? Bakit hindi mo palakasin ang puso mo? Sa daming bumagsak siya, ang pinakamalakas na tao sa buong mundo ng pangalan ay Samson, pinakamalakas. Ano kinabagsak? Relationship. Tumibok ang puso kay Delilah. Kilala niyo si Delilah? Hihilahin ka. Delilah, hihilahin ka. Pababa. Imbis na paangat ka na sa glory ni Lord, papromote ka na. May mga dumarating Delilah para hilahin ka. Lingkod ng Panginoon o mga kabataan. Kilala niyo si Delilah, yung lalaking Delilah? Ang pangalan ay Delilah. Si Delilah, mga lalaki yan. Ilalayo ka nila sa kalooban ng Diyos. Laylo. Hanggang sa nakita mo sarili mo, naglalaylo ka na sa church. Hindi ka na makita ni pastor. Tuwing araw ng linggo, nasaan ka na nasa madilim na lugar. Kaya kapiling ang isang Delilah at Delilah. Dumating yung panahon, si David natauhan. Kaya sinabi niya, "Create me a clean heart, O God." Tinarget niya muli yung puso niya. Narumihan ang puso ko. At ang masakit sa panahon ngayon, nowadays, sa dami-dami Bathsheba, kapwa babae. Babae ka, bakit nagkakagusto mo sa kapwa mong babae? Sa dami-dami namang lalaki, bakit kapwa pa babae? Hello, mga youth! Lalaki ka, bakit nagkakagusto ka sa kapwa mo lalaki? Puso ang naging, ito yan mo, nagkakagusto ka sa kapwa babae, nagkakagusto ka kapwa lalaki. At ngayon sa oras na ito mamaya, kinakailangan maging malinis ang puso mo. Kinakailangan lumaya ka dyan. Hihilahin ka nilang pababa. Wawaksakin ng diablo ang buhay mo. Pero praise be to God, to the rescue si Lord. Revival ay dumating sa Mindoro para i-rescue ka na! Anong gagawin natin pag dumating yung panahon, bumagsak ka? Sige, nandoon ka na. Nakipagrelasyon ka na. Nandiyan na. Parang si Samson, nandun na. Nakipagrelasyon siya kay Delilah. And because of that, may consequences. Nabulag siya. Nawala ang anointing sa buhay niya. Nawala ang napaka-precious anointing power sa buhay niya.
Ang anointing kasi po, alam nyo, nagkakaroon ka ng lakas to overcome all the works of the enemy. Amen? Nung nawala ang anointing, nung siya ginapos, wala, nagkapos na siya. Hindi na siya makalaya, hindi na siya makawala kasi wala na yung kapangyarihan sa kanya. Dahil yung puso niya, ang sinisigaw ay si Delilah. Delilah. Oh, Delilah. Delilah, every day, Delilah nasa isip. Oh, Delilah, araw-araw iniisip, babae at lalaki yung kinakugustuhan mo o kapartner mo. Paano siya na-restore? Gusto niyo malaman ang restoration, ang revival na dumating kay Samson? Dumating sa buhay ni Samson ang realization na napakahirap na buhay kung wala ang Espiritu ng Diyos. Ang realization, ang madali sa kanya noon ay naging mahirap. Siya ay naging alipin. Na tulad ng sinasabi ng Bible, alipin ang kasalanan ng lahat ng nagkakasala. Siya ay naging alipin. Pero alam niyo po ang good news, buhay pa si Samson, hindi napatay ng kaaway. Buhay ka pa, kapatid! Bumagsak ka man, nagkasala ka man, hindi ka pa rin napatay ng diablo. May kausap po ba ako dito? Bumagsak ka man, nagkasala ka man, nagkamali ka man, oo, nandun ka na, sa puntong, Lord, sorry! Nagkamali ako ng desisyon! Lord, sorry! Forgive me! Buhay ka pa, meaning may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pang ma-revive. May pag-asa ka pang lumakas. May pag-asa ka pang gamitin ng Diyos. Paano? Sinabi ni Samson, minsan pa ako iyong palakasin. Minsan pa. Magugulat ka sa verse na yon. Hindi niya na sinisigaw si Delilah. Ang sinisigaw niya na ay ang Diyos sa buhay niya. Ang sinisigaw niya na yung calling niya. Lord, hindi pwede, hindi ko matapos ang calling ko to destroy the Palestinians. Yan ba ang tawag na kung saan sa buhay mo tinawag ka upang magligtas? Tinawag ka sa iyong pamilya, tinawag ka sa church, tinawag ka bilang problem solver sa panahon ngayon. Pastor, paano ko? Nagkasala ko. Si Samson nagkasala sa pangalawang pagbabalik ng pahid sa kanya, doble pa ang paggamit sa kanya. Hindi ko huhusgahan ang inyong pagkakamali dahil maging man ang Diyos ay hindi kayo hihusgahan. Dahil siya, noong panahon na siya'y na-resurrect, si Pedro na minamahal niya, na sa umpisa ay napakatapang na para bang hindi magkakamali bilang lingkod ng Diyos, na para bang hindi magkakasala. Napakatapang ni Pedro, hindi niya daw iiwanan si Jesus Christ kahit anong mangyari. Pero nakita niya sarili niya, iniwanan niya si Jesus Christ noong panahon pinahihirapan na si Jesus. Tinatwa niya ang Panginoon na 3 beses at hindi lubos maisip ni Peter, bakit niya yun nagawa kay Jesus Christ? Dumating sa buhay mo na kung saan hindi mo rin lubos maisip, bakit mo nasaktan ang Panginoong Jesus nung panahon ikay naglilingkod. Sinabi mo hindi ka muna makikipagrelasyon na agad. Sinabi mo hindi ka magbabackslide pero nakita mo backslide ka na. Sinabi mo hindi ka na maninigarilyo pero nakita mo sarili mo naninigarilyo ka na naman. Sinabi mo hindi ka na iinom ng alak, nakita mo sarili mo umiinom ka na naman ng alak. Sinabi mo lagi ka na mag-church, every Sunday pag pinagaling ka sa iyong sakit at karamdaman. Nung pinagaling ka, bumalik ka sa dati mong buhay. Eto ka na naman, pag sugal. Sinabi mo, Lord, pagalingin mo lang ako, hindi na ako magsusugal. Nakita mo sarili mong nagsusugal ka na naman. Oh, nasaktan mo ang Panginoon. Ngunit, ang Panginoong Jesucristo, pinuntahan niya si Pedro, kasi si Pedro nagbalik sa dating buhay, sa pangingisda. Pinuntahan niya, sinadya ng Panginoong Jesucristo puntahan, sapagkat alam ng Panginoong Jesus, may restoration magaganap sa buhay ni Pedro. Pinuntahan ka ng Panginoon sa Mindoro, sa pamamagitan ng revival at worship, upang sabihin sa iyo na ikaw ay tinatawag niya maging soul winner, fishers of men. Amen! Feed my lamb, feed my sheep, and feed my batang tupa.
nandun ang recognition. And right now, we are here. Sa pagtatapos na ito, may isang lingkod ng Panginoon dinala sa kanyang kaharian sa langit. Isang anointed man of God. Nakita niya ang Panginoong Kristo umiiyak. Hindi mapigilan ang iyak ng Panginoong Jesus. Sinabi, Panginoon, bakit ka umiiyak? Bakit ka umiiyak? Sinabi ni Jesus, the worst day of my life is yet to come. The worst day of my life is yet to come. Sabi ni Jesus. Anong araw yun? Judgment Day. The worst day ng Panginoong Kristo is the Judgment Day. The worst word na ayaw banggitin ng Panginoon pero kinakailangan niyang banggitin ay ang word, depart from me, I never knew you. Ayaw ni Jesus Christ banggitin yun sa mga minamahal niya. Ayaw ng Panginoon. Pero wala siyang magawa. Kailangan niya sabihin yun dahil siya'y banal. Siya'y matuwid, malinis ang langit. Hindi pwede makapasok sa langit. Ang mga tao na mabuhay sa kasalanan ng hindi nahugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Hindi sumampalataya tumagal bilang Panginoon, hindi sumunod sa kanyang kalooban, wala siyang magawa. Kinumport siya ng lingkod ng Diyos. Alam niyo, comfort, worship niya si Jesus. I worship you, Jesus. I worship you, Jesus. Comfort kay Jesus ay yung pagsamba ng mga anak niya. Humiiyak pa ng Panginoon kapag mayroon pong napapahawak. Kada segundo may namamatay kabataan. Kada segundo may namamatay. In fact, si Apostle Rudy lagi yung tinuturo sa amin. Ang purpose ng revival is salvation of the lost. Kahit anong tanggap mong kapuspusan dito, kung hindi yan magagamit para sa kaligtasan ng mga tao, baliwala ang natanggap mo. Kasi ang purpose ng bautismo sa Acts is to go and to preach, to share, to invite. Hello! Panahon na para imbitahan mo mga classmate mo si school. Panahon na upang magpakatapang upang imbitahan sila kay Lord sa church. Panahon na upang imbitahan mo ang mga mahal mo sa buhay kay Lord. Yung kaibigan ko na yon, in-invite yun ng lola ko. Lola ko ang naging dahilan. Ang lola ko ang naging dahilan. Bakit yung best friend ko naligtas, in-invite sa church kay Pastor Rudy. At in-invite naman ako ng best friend ko. Mga lolang nandito, huwag yung i-underestimate ang kapangyarihan meron kayong mag-invite. Hindi man kayo nakakapag-preach na katulad namin, pero meron kayong kakayahan para mag-invite ng mga kabataan. Hindi nyo alam yung ini-invite yung kabataan, ay mag-i-invite din ng ibang kabataan. At nagugulat ka, pastor pala, ang magiging bunga ng imbitasyon mo. Mga kabataan, nandito. Dito na magtatapos. Halimbawa, kayo'y nakaupo dyan. Nandyan po yung altar call. Sinabi ng Biblia, tipunin mo ang nalalabi mong lakas upang hindi ka tuluyang mapilay. Sa iyong pagtayo mamaya, humakbang ka sa pananampalataya. Hahakbang ka para sa kalayaan ng iyong pamilya. Hahakbang ka para sa kaligtasan nila. Hahakbang ka para sa pagbabago ng iyong buhay. Hahakbang ka upang ialay ang puso mo kay Kristo. Hahakbang ka upang tanggapin ang kapuspusan ng Espiritu Santo. Hahakbang ka upang muling isigaw mo ikaw ay bumagsak nagkasala. Isigaw muli ang pagmamahal mo kay Jesus. Do you love me, Peter, more than this? Yes, Lord, I love you. Eto ako muli, nagbibigay ng buhay muli sa'yo. Minamahal kita, iniibig kita. Yun ang gusto ng Panginoon na mangyari. Kung ikaw ay pupunta sa altar call na ito,
sa mga taong seryoso sa pagbabago ng kanilang mga buhay, seryoso sa pagbibigay ng buhay at pag-aalay at pagpapagamit kay Lord upang may palaganap ang Ebanghelyo ng Panginoon. Tinatawagan ko ang mga kabataan sa mga oras nito. Tayo ang mga kabataan sa oras nito. Tayo po lahat ay tumayo. Let us welcome the presence of Jesus. Jesus! Yeshua! Mga kabataan, iakbang mo ang iyong mga paa. May pananampalataya. Nakita ng Panginoon sa iyong paghakbang pa lamang, may ginagawa na siya sa buhay mo. Sa iyong paghakbang pa lamang, palalayain ka na sa kasalanan ng Panginoon. Sa iyong paghakbang, makakapagtapos ka ng iyong pag-umaral. Sa iyong paghakbang, kamili ka rin mo para sa tatay, tayo kaibigan. Yeshua, come on! All of the backup worshipers! Jesus! Jesus is the Son of the living God! Jesus, the soon coming King! Jesus, the strong tower! The deliverer! Jesus is the hope of the world! Yeshua, in my name, you will cast out demons! You will heal the sick! In my name! Alam kong nagkasala ka, David! Alam kong nagkasala ka, Samson! Regardless kung anong kasalanan, kung anong kasalanan nagawa mo, ang mahalaga ay ang pagpabalik ko! Pagpabalik ng iyong puso sa akin! Alam niya, hindi mo na sabihin ko iba! Usa ka na Yeshua! Yeshua! Father Lord, may your spirit, empower the youth to preach the gospel. Empower the youth to preach the gospel, to save souls. Give them boldness, give them power to destroy the works of the enemy. May the Lord God deliver you. Father, use this man. Fill this with your power. Fill this with your power. In the name of Jesus Christ. Fill this man with your power. Fill this with your power. In Jesus' mighty name. Fill this with your power. Fill this with your power. In the name of Jesus. Fill this man with your power. In Jesus' mighty name. May the Lord bless you. Jesus' mighty name. May the Lord empower you. Jesus' mighty name. May the Lord empower you. Jesus' mighty name. May the Lord empower you. In Jesus' mighty name. May the Lord empower you. Deliver you from your past. May the Lord use you mightily. In Jesus' mighty name. May the Lord use you mightily. Jesus' mighty name. May the Lord use you mightily. Fire! Jesus' mighty name. Fire! Receive the power. Receive the power. Receive the power. The fire of God be upon you. Save more souls to Christ. Jesus' name. Yes, Lord God Almighty. Fire! 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 Power in Jesus' name! Power! Power! Receive power! Power! Jesus' mighty name! Receive the power! Receive it! Receive the power! Jesus' mighty name! And I will deliver you right now! Jesus' mighty name! Jesus' mighty name! Power! Power! Power to win more souls!
Power to win more souls. Power to be witness in these last days. In Jesus' name, power to be witness. Oh, rarabababa, shatsarabekatoshe. Babangon ka ng Panginoon, higit pa sa dati. Hallelujah, Lord. Ibawal mo ang likod mo. Ng iyong kapangyarihan, ng iyong apoy. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, rarabababababababa, fire. Fire! Fire of God! Fire! Receive the fire! Receive the fire of God! Power! Receive the fire! Receive the fire! Fire of God! Power! Jesus' name! Jesus' name! In Jesus' name! May the Lord bless you all! May the Lord empower you! Jesus' name! Lord, use this man mightily! Use this man mightily! Use this man, Lord, mightily! In Jesus' name, may the Lord God use you mightily! May the Lord God empower you right now with His power. Preach the gospel. Share the word of God. Share the love of God. May the Lord deliver you right now in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, may the Lord bless you. May the Lord bless you all. May the Lord bless you all. May the Lord bless you all. May the Lord bless you. May the Lord bless you. In Jesus' name. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Fire of God. Power of God. Lord, use this man mightily. Use this man mightily. In Jesus' name. Use this woman mightily. Deliver him. Your Lord, this. They need you. They need you. Jesus' mighty name. Right now, empower you. Right now, strengthen you. Strengthen you. May the Lord strengthen you. May the Lord strengthen you. May the Lord strengthen you. Fire of God be upon you. Fire. Fire of God be upon you in Jesus' name. And yours is the kingdom. Yours is the power. Lord, bless this man. Bless this man. Bless this man. Jesus' name. Jesus' name. Jesus' name. Fire! 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 May the Lord deliver you. In the name of Jesus Christ. May the Lord deliver you right now. It's a glory forever. Hallelujah. Yes, true. Lord, I love you, Jesus. You are our first love. We choose you. We choose you. We love you. We love you. Oh, for your heart to Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. I love you, Jesus. Do you love me more than this? Ano sasabihin mo? Yes, Lord. I love you. I love you. I love you.
preach the gospel. Go and share the love of Christ. Go and invite people. Bring them to Christ. Pinatawad ka na ng Panginoon, Pedro. Then the commission, go, make disciple. Balik ka kay Lord. Gawin mo muli ang ginagawa mo noong unang first love mo sa Kanya. Nangangaral ka ng salita ng Diyos sa kalsada. Nag-e-evangelize ka. Ang kanilang buhay hindi na maging tutulad ng dati. Silang punong magkakaroon ng maraming bunga. At ikaw ay magbabalik sa namumungang sagana ang bunga sa iyong mga anak. Humayo ka at mamunga at manatili ang inyong mga bunga. Purihin ang Panginoon. In Jesus' name. Amen, amen.